nice people! Welcome to our channel, Mami Iza and Izaak Vlog. For today's video guys, bibili po ako ng suka dahil naubusan yung aking paboritong tindahan ng aking paboritong bura na suka. Charot lang guys, nandito po ako sa San Pedro Street. Kitang-kita nyo guys, ang daming tao dahil Sunday ngayon, Simba Day. Ayan, maraming nagsisimba sa simbahang San Pedro Cathedral. Yan po ang kaunahang simbahan ng Katoliko. Dito po yan sa Davao City. Kitang-kita nyo guys, yung mga sasakyan, slow. Syempre, dahil may speed limit po dito sa Davao City. At balita ko din guys, meron pong campaign rally po sa PDP Laban. Ito po yung partido ni Tatay Digong or former President Rodrigo Rua Duterte. Partido Demokratiko Pilipino. Nandito daw si Congressman Marcolita, Jimmy Bundok at syempre ang aming mayor na Sebastian Basti Duterte. Kaya puntahan na natin guys ang Rizal Park. Bago tayo pumunta sa campaign rally, may na-observe ba kayo guys? Kahit sa dami ng tao, napanatili pa rin yung kalinisan at kaayusan ng Davao. Di ba, bongga? Actually guys, may mga flows naman talaga ang Davao. Wala namang perfectong lugar eh. Wala ngang perfectong tao, kahit perfecto ang pangalan. Pero, nai-handle ito ng aming local government sa pamumuno ng mga Duterte legacy. Ayan po guys. So, puntahan na natin kasi parang narinig ko na ang sigaw na Duterte. Kaya, let's go! Pagkulan, nalalay. Mamalhin naman dito. So support sa Duterte family. Yeah. Ang gobyerno, should be aware of everything that's happening and they should answer to that. So, so I think crucial kayo na makatupad sila ng temporary staging storage area na temporary but kaya nga, they have to justify. They have to kailangan nila mapakita kung bakit nila ginawa yun. Yun ang mahalaga. So, what could be their purpose kung bakit nila ginawa yun? Kailangan yung sagot nila should be acceptable to those who are asking. Pag masagot nila ng maayos, thank you. Kasi po bilang isang abogado, ay ginagawa ng mga proseso ng batas. Hindi po tama. It was utilized as the means to impeach the Vice President. Wala na po sa hulog. Wala na pong rule of law. So sa galit po nila sa akin, tinanggal lahat ako sa aking mga committees. Inubaran ako. Wala na akong committees ngayon. Nakakala nila, matatakot nila ako. Akala nila, hindi na ako magsasalita. Pati po yung position ko sa commission on appointments, tinanggal din sa akin. Pati po yung mga binibigay nila ng mga ayuda na pinamimigay ko rin sa ating constituents, tinanggal din nila. Pati po yung inisyo kong mga guarantee letters para pampagamot sa mga kababayan nating mahirap, tinanggal din nila. Sabi ko, bakit? Pinarusahan nyo na nga ako, pati nga yung allowance ko, tinanggal nyo na. So pinarusa, okay lang sa akin yun. Pero sana, huwag na ninyong kunin itong guarantee letters kasi para sa mga taong mahihirap ito pampagamot nila doon, pambili nila ng gamot, pang-hospital, kinuha pa ninyo. Ganyan na po ang nangyayari. So I questioned also the manner under which the former president was arrested, detained, and then eventually flown back to the Netherlands. Bilang isang abogado po, sinasabi ko sa inyo, mali po lahat ang nangyari. Yung warrant of arrest
hindi naman po pinakita sa dating Pangulong Duterte. Ipinakita po sa cellphone. Hindi po ganun. Ang sabi po nila, nakipag-coordinate daw ang Interpol. But I did not see any representative of the Interpol. I was expecting that the representative of the Interpol should surface at siguro inabot niya yung warrant of arrest doon kay General Torre. Wala. Wala. The representative, the local counterpart of the Interpol in this country is the Philippine Center on Transnational Crime. It is headed by a former general. Dapat yun po ang nagpakita, dala-dala sana yung warrant of arrest. There was none. And then, base na rin po dun sa provision ng ICC. Kahit na po na-aresto na, palagay mo, inaresto na ang Pangulong Duterte. Under Article 59 of the Rome Statute, sinasabi po doon, the arrested person must be delivered promptly to the competent judicial authority. Ang ibig sabihin po, dadalhin sana sa korte kung sino man ang naaresto. And in this case, the former president was arrested. But he was not delivered to any judicial authority. He was delivered those military base, the Villamor Air Base. Why is it necessary that he should have been promptly delivered to the court? Because only the court can determine the three things required under the article of the Rome Statute. Number one, the court should determine whether or not the warrant of arrest applies to the arrested person. Number two, whether the processes were observed in serving the warrant of arrest. Number three, whether or not the rights of the... I feel you talaga, Congressman Marcolita. Narinig nyo ang kanyang mga hinanakit laban po sa administrasyon. At syempre, mga matatapang na sagot naman ni Mayor Basti sa nagtatanong sa kanya. Ayan po guys, marami pong salamat sa lahat ng nanonood ng aking mga video. Dahil sa inyo guys, unti-unti tayong nag-evolve. Actually nga parang naging reporter na rin ang lola nyo, no? Kasi papasya lang naman sana ako. Diba, bibili lang naman talaga ako ng suka. Charot lang. Kaya lang sabi, meron ng campaign rally. Kaya bigla tayong napatakbo. Kaya ayon, sumakit tuloy ang aking arthritis. Ayayay! Kaya naman, a blessed Sunday sa ating lahat at mapayapang Pilipinas. Bye-bye!